Isa na namang estudyante ang nagbuwis ng buhay sa ngalan ng pakikipagkapatiran. At gaya ng ibang natutulog na kaso ng hazing sa korte, marami pa rin ang nagtatanong, nasaan ang hustisya? Sino ang dapat managot sa karumal-dumal na krimen na ito? Yan ang sasagutin nila Dodi Lacuna, Annie Godinez at Hex Alvarez ngayong Huwebes sa Crossfire Online, alas 11:30 ng gabi. Crossfire Online discussed hazing, which was triggered by the death of Alexander Miguel Icasiano, a third-year public ad student at the University of the Philippines in Diliman. The 19-year-old scholar suffered an agonizing death in the course of the final initiation rites conducted by the Alpha Phi Beta fraternity. On August 22, 1998, 6 days after his death, the victim was finally laid to rest, if only to grant a manner of speech. But can we, the living, afford to rest in whatever manner without the matter of hazing and its tragic consequence being addressed squarely? Crossfire Online picks up the issue again tonight. As I make this report, the National Bureau of Investigation is poised to file criminal charges against 16 officers and members of the 59-year-old fraternity, whose roster includes senators, congressmen, and other high-ranking government officials. I am Hex Alvarez reporting for Crossfire Online. Last week, mga kaibigan, our guest, or one of our guests, Mr. Jaime Barbosa, himself a founder of a fraternity from the University of the East, pointed out that RA 8049, the so-called anti-hazing law, was no law against hazing. We asked lawyers in our panel, and they said as much. In fact, far from banning hazing, it even allows it by regulating it. Therefore, to call it an anti-hazing law is to misinform, and to pin hope on that law is to pray to the wrong patron saint. Prior to Alexander Miguel Icasiano, or Mike, hazing has claimed many other victims. Their families have waited one day too long for justice to be served. As far as we know, no fraternity hazing killer has been punished. Many remain unidentified. Ngayon po mga kaibigan, we shall bring you the second part of what we started last week. Tatalakayin po natin muli ang hazing issues na may kinalaman po sa unang-una po pagkamatay po ng estudyanteng si Alex Icasiano ng University of the Philippines. Ang role po, ang papel pong ginagampanan na dapat gampanan po ng criminal justice system. At ito po pong bagay na makinalaman po upang magkaroon po tayo ng strong measures to prevent hazing, to regulate or manage hazing if that is in any way possible. Sa mga kaibigan, pinakikilala ko po sa inyo to my right. She is the Assistant Chief Prosecutor of the Department of Justice, Dualhati Benafe. Good evening, ma'am. To Ms. Benafe's immediate right, the Chancellor of the University of the Philippines, Chancellor Claro Llaguno. Good evening, sir. Good evening. Good evening. And to my left, we have with us once again, like last week, thank you for coming again. We have with us Attorney Romy Villa. He's the father of 1991 hazing victim Lenny Villa. He is also with the Crusade Against Violence, or CAV. Good evening. Good evening. Good evening. To his left, we also have with us once again Mrs. Corazon Icasiano, the mother of the latest hazing victim, Mike Icasiano. Good evening, po. And to Mrs. Icasiano's left, we have with us tonight Mrs. Karina Agarao. She's also a member of the Crusade Against Violence. Her husband, lawyer attorney Clarence Agarao, was killed while handling a heinous crime case in Laguna in 1996. So mga kaibigan, we shall be back with a full discussion tonight after this break. Tingin niyo ho, magkakaroon ba ng katarungan ang pagkamatay ni Alexander Miguel Icasiano at mga iba pang biktima ng hazing? Sa aking mga panlang, kuro-kuro,
Siguro hindi makapag-kuan ang mga mabigyan ng katarungan dahil ang kuan kasi mga kasama puro mga mayaman, nababayaran lang yun. It's not the appropriateness of hazing, but it's the spirit of it that counts. I have a cousin, he was grandmaster in fraternity. Sabi niya kasi sa akin, pag nandun ka na, pagkatapos mong danasin yung mga hirap na yon, parang mafe-feel mo na kaya mo ng lahat na parang you feel victory after those pananakit, those hazing, those palo. Parang mafe-feel mo na ang lakas-lakas mo na, tapos yung bonding nyo ng mga ka-brothers mo, it's sort of a special brotherhood. Parang mas pa dun sa biological na kapatid mo. Good evening once again mga kaibigan. This is Crossfire on 9. Ami? Yes, bago tayo mag-umpisa sa ating discussion, ang ating pong telephone numbers kung kayo'y nais magbigay ng comments o may mga katanungan, 931-5083 at 931-5085. Umpisahan po natin sa pamamagitan po na pipibigay po ng mga updates ukol po sa mga kaso po na namatay po sa hazing. Siguro pwede po natin umpisahan sa pamamagitan po ng pahayag po mula po kay Mrs. Corazon Icasiano. Ano po ba naman ang status po ng kaso po ng pag-imbestiga po sa pagkamatay po ng inyong anak? Kapapa-finalize lang po namin nung aking complaint. Nag-oath ako doon kanina kay Attorney Arugay. So far, yun lang masasabi ko. So, pagagaling nyo lang po sa NBI? Pagagaling lang, kaya medyo na-late kami ng konti. So, inaasahan nyo pong maaresto po. Doon po sa complaint nyo, may mga pangalan na po bang nakalagay kung sino po dapat ang aresto yun? Sino dapat ang huliin? Basta Errol Ramos et al. Lang ganon. Parang ganon. So, ilan po ba ang nandun sa complaint nyo? Ilan po mga pangalan na kompleto? Hindi ko na-check. Kasi parang... Ang balita natin ay 16? 16 po. 16 daw ang directly involved dun po sa hazing po ni... Narinig ko lang, nabasa ko lang ho yun sa dyaryo. Pero hindi ko alam kung ilan. Alam ko more than that. Alam ko more than that. Since last week, di ba, pinag-usapan din natin to, Dodi, no? At may mga nakasama tayong senators, si Congressman Alvarez and Congressman Dante Liban. Well, we were also invited tonight, no? Congressman Liban. So we're still waiting for Congressman Liban. Kayo po ay humingi ng assurance sa kanila at nagbigay naman sila po ng assurance sa inyo. Kayo po ba ay tiwala doon sa binigay nilang assurance? Wala naman ako naririnig sa kanila. Hindi, nangako po sila na tutulungan daw po kayo. Si Congressman Harrison Alvarez. Nila ako, pero until and unless talagang... Kasi ang maitutulong lang naman nila sa akin, yung ilitaw nila kung sino yung mga accused Kasi yung talagang gumawa. Hindi ko kinukondemn ng kanilang fraternity. Ang kinukondemn ko, yung gumawa yung pumatay sa aking mga anak, na members nila, na alam nila siguro naman, maaaring humingi na rin ng tulong sa kanila. Although, sabi nila, hindi nila kilala kung sino, pero maaaring hindi nga, binibigyan ko rin sila ng benefit of the doubt. Pero, siguro, makakatulong yun kung sila talagang mag-investigate, di ba? Ito ba sinasabi niyo, Mrs. Icasiano, this is a criminal complaint. Itong final niyo, this is a criminal complaint filed with a fiscal already, fiscal Quezon City. Fiscal hindi, sa kanila pa lang ako na. Sa police. Sa NBI. Sa NBI pa lang ako. Hindi ko alam kung ano procedure Medyo, sa totoo lang, medyo gulo pa rin ang isip ko kung paano gagawin nila, paano. Basta ako, nag-file ako ng complaint, that's it. Pero I remember kasi yung assurance nila, yung hindi sila gagawa ng paraan na mawa-whitewash, being themselves members of that same fraternity. Parang i-inhibit yata nila yung sarili nila to involve themselves in that case, no? Pero nangako sila na sisiguraduhin nila na walang whitewash na magaganap. Si Congressman Harrison Alvarez at si Congressman Dante Liban na pawang mga alumni ng Alpha Phi Beta Fraternity na titiyakin nila na walang whitewash na magagawa. Pero ang hirap nito, ang expectation kasi ni Mr. Icasiano ilitaw. Inihintay po ng pamilya ng Icasiano kung talagang magagampanan niyo po yung pangako. Yun lang. Yun lang hinihiling ko. Kung talagang sincere sila, yun lang hinihiling ko. Wala na ako ibang hihilingin sa kanila. Yun lang.
Siguro Makilala ko lang kung sino sila. Attorney, Okay, that's fine. tanungin natin ma'am si Attorney Romy Villa kung ano talaga. Bakit po kaya yun yung nangyari po sa buhay po ni Mrs. Icasiano o pareho din po na nangyari po sa inyong po, no? Sa pamilya po ninyo. Sa tingin mo po ba, Attorney Romy Villa, na tatagal din po ng ganito katagal ang magiging mamamaraan po ng paglitis po sa kaso ni Alex Icasiano? Sa palagay ko, I hope that Alex's case takes a faster progress. But hindi ako masusurprise kung tatagal din yon dahil sa talagang alam nila ang psyche ng Filipino na kapag bago nangyari lamang, talagang everybody is up in arms. Pero as the case tumatagal at nawawala sa focus ng public attention, marami na silang nagagawang paraan upang ma-delay. Hindi ko naman sinasabing outright obstruction of justice, but ma-delay, maraming mga motions to postpone, maraming mga dati sa mga pleadings na pa-file, maghahanap sila ng lawyer. So, hindi ako nagtataka na magtatagal din ang progress ng kaso ni Alex bago magkaroon ng ultimate resolution. I hope it does not happen to Alex, but I will not be surprised if the same path is followed as in the case of Lenny. Anong latest update ngayon? Oo nga pala, tukol po sa kaso Tungkol ni dun sa kaso. That was 1991. 1991, even up to now, the case is still, meron na ngang conviction sa Regional Trial Court at 26 fraternity masters have been convicted. Of course, in appeal sa Court of Appeals. And because they are all on bail, wala pa rin. Not even a single convicted fratman has spent a single day behind bars. Kaya, Not a single day. Not a single day. Kaya talagang walang deterrent. Kailan nyo kaya inaasahan na magkakaroon talaga ng final na desisyon mula sa Korte Suprema, Attorney? Ako, I'm giving up na. Ako, magkaroon lamang ng decision sabi ko nga sa mga kaibigan ko, there is nothing we can do to bring back to life Lenny. But getting justice is the second best thing. But even that is very illusory. So wala na akong mga optimistic view na baka next year lumabas o 6 months from now lumabas. Nananalangin na lang ako sa Diyos kahit hindi ako masyadong reliyosong tao. Ang difference kasi namin, sila may witnesses. Kami wala. Kami very The strong only witness that yung hoping na po pwedeng maging witness sa amin is si Erickson Taisa. Ayaw namang ilitaw. Very strong ang kaso niyo dahil may mga witnesses kayo. Pero tumagal kayo ng how many years na wala pang... 7 years na. 7 years. Wala pa nangyayari. Lahat ng mga new fights na initiate, nag-resign lahat at sumama sa amin at nag-testify sa court. Each one of them. So talagang matibay. And yet, even in our case, 7 years na, wala pa rin nangyayari. Tanungin natin si Miss Karina Agaraw. Siya po ang Pangulo po ng Crusade Against Violence. Tungkol po sa asawa po nila, tungkol po sa ano kaya ang nangyari na sa kaso nung... Well, yung tungkol dun sa asawa ko, I'm using the first case, no, and pareho rin naman ng mga akusado. So, pero yung tungkol dun sa gunman at yung natitira pang mga akusado, police action. But I just like to explain, no, yung position, kasi medyo nagugulat kayo dun sa parang inaasahan ni Cora. Alam mo, nakita nyo na kung ano nangyari dun sa Aquila Legis, no, yung nandito kay Attorney Villa. Kaya nga dito susi yung si Congressman Alvarez, si Congressman Liban. Kaya ang umaasa nga si Cora na kung gagawin nilang, no, kung tutotohanin nila yung kanilang pangako, then siguro magiging mabilis. It will not go the way of Lenny, yung kaso nitong kay Alex Icasiano. Kasi alam mo, ang susi rito andito sa mga alumni Now, they, being legislators, being elected officials, meron silang responsibilidad sa society. We're not talking about na-mention yung salitang whitewash. Sinunod nyo naman yung salitang inhibit. Hindi yata magkatugma yun, no? So, sa akin, hindi yung we will prevent a whitewash, but we will inhibit. Hindi yata... Sinasabi mo yata, Karina, na pag nag-inhibit sila, kung talagang intention nila is to prevent a whitewash, dapat hindi sila mag-inhibit. Actually, mag-involve na sila para to make sure that the case kung gusto nilang is pursued. tumulong,
tutulong sila sa prosecution. So meaning, ililitaw nila yung mga witnesses at tutulong sila na maparusahan yung mga dapat maparusahan. Yun eh. That is the only thing. That's where it starts and that's where it ends. Siguro Wala pwede nang ano. pwede tayong humingi ng konting pahayag sa inyo, Chancellor Laguna, ukol dito sa sinasabi nga pangangamba po ni Mrs. Icasiano, ukol po doon sa kahirantan daw po ng kaso. Unang-una daw po, paano daw po matadakip yung po mga suspects kung para daw wala po nangyayari yata, para nahihirapan daw po yata silang ano po kaya dapat ang maitulong ng universidad ngayon sa pagpapahuli ng mga suspects? Kami nung sa university, the following day pa lamang nag-preventive suspension na kami sa lahat ng officers. At isinagawa na kagad namin nung Linggo na yon yung Student Disciplinary Tribunal. Yung first hearing was just documentary evidence gathering. But I think last week, just a few days ago, nag-umpisa na yung hearing. Yung mga officers did not come. We were expecting that they would show up. But instead, 10 lawyers appeared for the officers. In fact, yesterday yung hearing na yon. Ngayon, ang ginawa ng prosecutor ng university, kasama na rin ang mga abogado nila Mrs. Icasiano, we added additional names. Kasama rito si Erickson Taisa. So, sinasama namin sila na lumitaw o magpakita sa September 2. Yun ang pangalawang bahagi ng aming disciplinary. Sa tingin nyo, Chancellor, hindi ba kailangan nyo rin tumulong para hanapin itong mga suspects ito? We are doing our best. In fact, mabanggit ko sa inyo na yung mga NBI agents are also coordinating with us and also the police station personnel. And we're helping them. Talagang naman tumutulong sila. Talagang, in fairness to them, they're really helping us talaga. All right, maraming salamat. We'll continue with this discussion in a few moments. Magko-commercial break lang po tayo. In the meantime, for your questions, 931-5083 and 931-5085. Bring less death or justice. Marami na nangyaring ganyan Noon, si Dennis Venturina, tapos yung guy from Ateneo. For now, ako naniniwala ako na habang nandyan yung press, baka yung justice maserve. Pero pag nawala na ng interest yung press, nawala na ng interest ng tao, pati yung mga, yung mga dapat na maging in charge, yung mga dapat na to see to it na yung justice may bigay, mawawala na yan Kasi parang tipong habang may attention, habang bago yung balita, doon lang yan nabibigyan ng pansin. Talagang malaki ang tsansya na yan mabibigyan ng katarungan. Dahil ultimo yung mga gumawa niyan, sila mismo, binabagabag ng kalooban nila. Kasi meron akong nalaman na ganyan yun din, natapos din ang buhay niya, kaiisip sa ginawa niya. At saka, masira na ang kinabukasan mo. Kung ikaw man hindi mahuli, sira na ang kinabukasan mo, hindi ka na makakapag-aral, hindi ka na makakakita ng magandang trabaho. Ang gawa mo na lang, magtago ka na magtago. Muli po tayo nagbabalik at ngayon babasahin ko muna itong katanungan mula kay Charmaine of Las Piñas. Ito siguro para kay Fiscal Villa, Fiscal Bonafé, sorry. DOJ. Bakit daw ang bagal-bagal ng kaso? May nag-surface namang dalawa. Why does it take this long? Alam mo, we are in close coordination with our prosecution office in Quezon City kasi doon nangyari yung hazing, di ba? So ang may jurisdiction yan, yung Quezon City Prosecution Office namin. Pero up to now, wala pa raw nag-file ng complaint dun sa kanila. Maybe they are awaiting the complaint from the NBI. Alam mo, mga prosecutors are given only 60 days within which to investigate and resolve the case. And if there is a prima facie case, it will be filed in court right away. So we're just awaiting for the complaint. So, okay. Meron tayo, ito, basahin ko ito mula kay Aling, tama ba itong babasahin ko? Aling Norma ng Santa Mesa. Komento lang po ito. Kinakamusta niya po yung mga fraternity members ng Aquila. Fraternity members ng Alpha Phi Beta Fraternity na ngayon daw po ay nagtatago sa Mindanao. So magandang gabi daw po kayo dyan sa mga fraternity members ng Alpha Phi Beta na naging daan daw po kung bakit namatay si Alex Icasiano. Fraternity members are now in Mindanao. They go to Mindanao. Ang tapang daw po niya mag-hazing. Ang lalakas daw po ang tatapang daw niyo po mag-hazing, pero ngayon po ang duduwag niyo, nagtatago daw po kayo.
Ayan, Ito from medyo- Aling Norma of Santa Mesa. Ito medyo kahawig, ano? Pero siguro kunan natin ang comment or reaction from Mr. Villa. From Vince of Santa Ana, Manila, anong karapatang itago ang dalawa pang members ng frat? Guilty siguro kaya ayaw lumantad. The reason why I'm asking Attorney Villa is because may nabanggit kayo kaninang omerta? Meron silang... Hindi ko liwanagin. Ano ba yung dalawang members na ito, Atty. Villa? Ito ba yung Mrs. Ito Casiano, kay- dalawang Casiano. neophytes? Ito yung dalawang neophytes na nawawala? Ito ba Oo. yun? Ito yung sinasabi lang nag-surface? Isa lang neophyte na nawawala. Okay. So, Isa baka lang, merong alam- dalawang members. nagtatago, Fraternity members ng na frat. nagtatago. Dalawang members Ito. na lumabas. Actually, yan including... Si Errol Ramos at saka si Mario Zinampan ang lumitaw na eh. Okay. Si Mario Sinampan siya ang Lord Chancellor ng Alpha Phi Beta. Si Errol Ramos is a member. Ano itong omerta? Eh kasi lahat silang mga fraternity members, meron silang, they swore to a code of silence or omerta na kung ano man ang mamalas nila, kung ano man ang makita nila o marinig nila o ma-experience nila sa hazing, they will never squeal, they will never make any statement, they will not open their mouth. Kaya pag gumawa sila ng ganon, they will be members of bad standing sa kanilang fraternity. Kaya in terms of maasa tayo na baka mayroong mag-testify na fraternity member para ma-prosecute yung mga naglapat ng karahasan. Hindi yan magsasalita ang gawa nga noong Code of Silence na yon, yung pumerta na yon. Kaya kung meron man magsasalita, katulad na nangyari sa case ni Lenny, yung mga neophytes na na-initiate kasi hindi naman member yon. Ano ba ang mangyayari sa kanila if ever they squeal? Tatanggalin sila from the rolls ng fraternity. Kasi magugulita natin na yung nangyari ka-Chancellor Laguno kay doon sa kaso ni Tabtab. Yung po huling pangalan po nung hazing victim ng Alpha Phi Omega noong 1967. Wala pong nangyari doon sa kaso yun eh. Wala pong nabilanggo. Natanggal lang po sa university ang head po ng Alpha Phi Omega nung mga panahon na yon. Kaya wala pong nakulong doon sa kaso po ni... Malaki pong kaso yun. Si Tabtab po, estudyante po ng University of the Philippines sa tatatandaan po ni Chancellor Laguno. So pang example mo na Dodi, no? Sa Baguio, merong hazing sa University of the Philippines, Baguio, Mr. Hernandez. Isa lang ang applicant. Pinatay nila yung applicant. Naturally, wala nang iba pang witness na nakamalas ng initiation except yung mga fraternity brothers. Walang nangyari. No one came out to say na si ganon involved. Wala. Kaya nga importante we put to task our legislators na members ng Alpha Phi Beta, no? Na meron silang pinangako sa sambayanan eh. Dapat patuparin nila yon. So ito yung opportunity. Pakita nila yung sincerity nila. They can always, they can apply persuasive dun sa mga miyembro. Kasi alam mo nung sila binoto meron silang plataforma eh. At naalala ko pa isa rito itong pag-solve ng mga krimen. Krimen to, malinaw. So ang responsibilidad sa kanila ay talaga napakalaki na isolve nila yung problema, isolve nila itong nangyaring krimen kay Alex Icasiano. You na-mention po ninyo yung legislation. Siguro ipasok na din natin dito sa ating discussion. Itong RA 8049, ito po yung anti-hazing law kung tawagin, ano. Pero meron tayong tanong rito, mukhang medyo bago natin ipasok ang itong anti-hazing law. Pwede ba tanongin natin si Chancellor Laguno? By way of a question here, Chancellor, from Tony Gonzales, for Chancellor Laguno. Obligasyon ninyo po ang prevention at medyo kulang-kulang daw po ang inyong ginawa ukol po sa naganap po sa UP. Well, in terms of prevention, maraming mechanisms for that. Yung aming implementing rules and regulations for 8049 are quite strict. Of course, meron din kaming mechanism dyan, yung mga faculty advisors. Pero on record, every time students go on hazing, almost always this is not with the knowledge of their fraternity advisors and also outside the campus. Historically, at least at Diliman. Yun ang aming experience. So tukol sa, nandito po tayo sa Republic Act 8049, itong anti-hazing law. Kasi po marami po nagsasabi na hindi po sana nangyari yung nagganap sa buhay po ni Alex Icasiano kung medyo na-monitor po ng maayos ang mga fraternity activities, lalo na po ang hazing sa University of the Philippines.
Ano po kaya dapat ang monitoring mechanism para nasa ayos daw po? Talaga po may mga nagbabantay na. Wala sa loob ng campus Yes. Sige, Piskal. After RA 8049, bago magkaroon ng isang hazing or initiation, dapat yung organizers should inform the school authorities about the hazing in writing 7 days before the actual hazing. Dapat they should list the names of the neophytes who will be subjected to hazing. At saka dapat merong representative from the school to monitor, to see to it that no physical violence is inflicted. Sa pagsandali lang, sa pag-implementa po ng batas, ito aasa lang po kayo doon sa mga members po ng fraternity na magpapaalam Kaya nga, kung hindi sila nagpaalam, may violation na, di ba? Pero po, ang punto po rito is, talaga po nangyayari po, hindi talaga sila hindi nagpapaalam. Madaling beses po sila talagang hindi nagpapaalam para pong chancellor, nababalitaan po namin, common practice na po talagang hindi sila nagsasabi sa university na mayroong kakaroon sila ng ganyang schedule ng initiation. So, paano yata kaya Kaya kailangan stricter implementation of the law. Dapat yung mga school should take active participation in seeing to it that the law is implemented. At excuse me, sa palagay ko talagang kailangan total ban on hazing. Kasi if you allow hazing to occur subject to certain regulations, nandun din yung risk na pagkakaroon ng infliction of physical violence. Nandun ang danger You cannot draw the line between what is good hazing because it falls within the regulated levels and hazing that is bad, that kills the neophyte. Once you create a situation, once you allow a situation where the neophyte is at risk of dying, that is the very evil. We should prevent the occurrence of a situation where the risk will occur. Hindi na dapat payagan pa yan dahil mahirap mo sabihin tolerable tapos hindi tolerable. Dito sa Chancellor, dito sa RA 8049, hazing is not really banned, di ba? Anti-hazing law, it is only regulated. But I may add that sa UP talagang banned yan. Our rules clearly specify that hazing or any activity that would inflict physical injury sa neophyte is banned, prohibited. In fact, itong mga neophytes, when they go, rather members, when they go into some initiation rites, they are required to submit an undertaking na no physical violence or injury will be inflicted upon the members. What you're saying is that para bang nag-issue kayo ng isang directive ba, ng isang utos na talagang bawal talaga sa University of the Philippines ang... But under the anti-hazing law, na nagkakaroon ng, may inaalaw ng anti-hazing law, ang physical contact. No, it's very specific in the law na no infliction of physical violence nakalagay doon. Ang problema nga ho ganito Wednesday, pinadalang anak ko. Sunday, final rites na niya. Wednesday, hindi pa gumagaling siyempre yung kanyang kasi sabi nila ng mga kaibigan niya, hindi lang halos makaupo yan Ang ipinagtataka na nga nila, hindi ba, gano'ng katagal ho ba bago ulitin yung paddling? Gano'ng katagal ho ba bago mag-inflict? Under the hazing law, 3 days lang dapat ang initiation. It should not exceed 3 days. Under the hazing law. All right. Message from Gio Santa Mesa. To all frat men, break that code of silence and be out of that fraternity. At the same time, be a hero by being a witness. Magbabalik po ang Crossfire on 9. Sa tingin mo ba may silbi pang hazing o mga bugbugan o kaya yung mga psychological hazing sa mga fraternities at ibang mga organization katulad ng PMA at ng Philippine National Police Academy? Sa tingin ko naman meron ding nakukuha maganda kahit konti. Kasi pag nag-hazing, dito may papakita yung galing ng tao habang may mga pressures. Kahit na artificial lang to, dun may papakita ng tao kung magaling siya humawak doon sa mga problema na yun. Ayan, naririnig ko sa hazing to strengthen yung bonding. Parang sinasabi nila na pag dumaan sila sa ritual na lahat sila pinagdaanan nila, mas matibay yung sinishare nila na yun nga bonding. Pero personally sa akin, hindi ko gusto yung hazing kasi magiging brad mo siya, magiging sis mo siya, bakit mo siya sasaktan? Part na yun ng culture ng mga organizations, especially ngayon mga fraternities at sororities. Kaya siguro, parang kahit na hindi na inaalaw yun ng administration, patuloy pa rin kasi nga naging part na ng culture.
This is Crossfire 9, mga kaibigan. We're tackling ito pong mga issues na may kinalaman po doon sa RA 8049 na yung tinatawag pong anti-hazing law. Si Ami po may mga katanungan. Okay, we have a question here para naman kay Fiscal Buenafe. Will they hold the passports of the accused to prevent them to go abroad? Automatic po bang may hold departure order? Once a case is filed in court, may hold departure order na yan. From Cora Nava of Parañaque, ma-impluensya kaya yung mga nakapatay? Excuse me, kay Alex, kaya mabagal ang kaso? Lagay niyo ba? Hindi, ganito yun no? Let us not also pressure our investigators to rush up the filing of the case. Because kami ngayon, no, dahil concerned kami sa successful prosecution ng kaso, so ibig sabihin gusto namin conviction. Pinababayaan namin sila kumpletohin yung ebidensya. So ito yung misconception natin na kailangan bilisan ng pulis yung pagpa-file. Ang importante rito, kumpleto lahat yung witnesses namin, no? Kumpleto at matibay yung kaso, saan man to umabot, sigurado kami sa ano. Saka sinisiguro muna nila kasi talagang kumisa kaya natatalo ang case yung basta ma-file basta ma-file. Minsan later on, saka na lang magpa-file ng supplemental or something, di ba? Lalong hindi maganda yun. They have enough leads to follow naman. Yes. Pero madagdag ako doon, kasi yan ang kinakailangan mabilis ang pag-filing. Double-edged sword yan eh. Meron talagang gustong i-file agad ang kaso kahit alam nilang half-baked ang evidence. Kasi pag na-dismiss yan, double jeopardy na, hindi mo na naman may pa-file kahit na nakuha mo na yung sufficient evidence. Talagang gusto nilang ma-dismiss. Kaya double jeopardy, wala na sila, acquitted na, hindi na kahit na makita mo pa yung sufficient evidence later on, hindi mo na pwedeng i-file ulit. Kaya dapat talaga it's a balance between getting speedy justice and at the same time filing a case that will hold water. Otherwise, pag na-dismiss na, double jeopardy, wala na. May tanong si Karina Agaraw. Tungkol sa, kanina, balikan kaya natin yung RA 849 dahil meron kang pag-alilangan tungkol sa pagpapatunay na pagpatupad ito. No? Ang ibig ko lang sabihin kanina, yung kinumentan ko nga, no, kung hihilingin natin yung monitoring no, sa school, no, we will actually put them to task na dapat alam nila, well, napakahirap yata yun, no, in fairness to the schools. Kasi pag gusto itago, talagang wala kang way para i-monitor sila. Katulad niyan, hindi naman ginawa sa loob ng UP. Pero sinasabi ko, ang sagot dyan, hindi close monitoring. Ang sagot dyan is for the school authorities to implement yung penalties na nakasaad sa kanilang rules and regulation na kung itatago yung hazing sa kanila, may corresponding penalties yun eh. Pag in-implement yun, hindi na itatago yung mga hazing sa... And I have to really point this out, no? In fairness to the present administration of UP, they've been very cooperative. Hindi katulad ng mga iba naming kaso, hirap na hirap kami to really make the authorities move. Chancellor, would you like to add? The two groups ito. For example, mga officers and members who may be found having participated dun sa hazing, automatic expulsion yan. Pagka may sufficient or substantive evidence lang ang kailangan namin eh. Pero yung ibang officers, no, kahit hindi sila nag-participate sa hazing, basta officer sila ng organization, meron kaming tinatawag ditong other forms of misconduct. For example, conducting hazing or initiation rite or whatever it is called without submitting the notice required. Suspension ito of 6 months for all the officers, whether or not they, well, for those who did not participate. No? Marami pa yan. There are about 5 of this. So 5 times 6 months is 30 months, almost 3 years. So liable ang mga officers ngayon ng fraternity to about 3 years suspension. Meron akong tanong, Chancellor, tungkol sa mechanism ninyo sa pagbabantay o pag-check monitoring system ukol dito sa patuloy na paglabag ng mga fraternities sa pagkakaroon ng hazing. Gumawa ba kayo ng paraan para ito talaga yung malaman itong mga violations na ito tungkol sa pagsasagawa ng initiation, Chancellor? Alam niyo medyo parang nagiging common practice na doon mismo sa, well, outside the university, no? This is my first exposure to a case like this, no? Pero yung aming administration group ngayon, pinangungunahan ni Vice Chancellor Fernandez, ang ginagawa namin, dinadivert namin yung energies ng ating mga fraternity members from violent activities to something more creative. In fact, nabanggit nga sa press na noon pa, 2 weeks ago, before this incident, meron kaming peace summit sa Los Baños, para ang purpose nun put together all these fraternities and come up with joint projects na maayos at maiwasan itong kaguluhan. There are other activities along this line.
Yes. I think that should be the focus, no? Kasi we are focusing on the school, what the schools can do and what they should have done to prevent a death. And then we're focusing on the law. Although the law has some deterrent factor, really the law is more of a remedial, punitive measure to deter. Pero as long as the fraternities adhere to the belief that the advantages of physical violence outweighs the disadvantages, hazing in any form will occur. So, dapat siguro the initial focus and the main focus is why do the fraternities cling to the belief na kinakailangan tayo mag-hazing para magkaroon ng bonding, para magkaroon ng loyalty, para magkaroon ng something that holds them together at the risk of killing the neophytes. That is this very philosophy that we should question. Until they are convinced that this is something that they should abandon, magkakaroon pa rin ng hazing eh. Okay, violation ng school regulations. Okay, violation of the law. The person is dead. You punish the individual. Sa amin, hindi importante mapunish yung mga nagkasala. Importante sa amin, dapat buhay pa yung anak namin. And gusto namin, buhay pa rin yung mga future applicants. But as long as initiation is allowed to occur, the risk is always there na may mamamatay pang ibang tao. Because of hazing. Because of hazing. So, meron tayong katanungan na siguro pwede natin balikan muna sa mga kaibigan natin mga katanungan from Bong of Quezon City. Komento pala ito mga kaibigan. I believe that hazing is truly evil and as long as government itself is afflicted with the notion that hazing is just a part of the game, more of this kind of violence will haunt the moral fiber of this country. Ayan. Meron tayong komento rito from Mrs. Cecile Guidote Alvarez, ang butihing may bahay po ni Congressman Harrison Alvarez, to Mrs. Icasiano. Ang sinabi niya ay totoo daw po na baka siya sa karahasan at paninindigan, pagkatarungan ay gagawing total ban ang hazing. Ay medyo magulo ito, nagsulat na ito na hindi ko maintindihan. Pupuntahan ang aking komento na galing po kay Mrs. Cecile Alvarez. Labanan daw po nyo. Sinasabi ko po siguro sa inyo, ang mensahe niya ay magkaroon daw po kayo ng paninindigan para makantam nyo ang tunay na katarungan para po sa hustisya po ng namatay nyo pong anak. Salamat po. Okay. We have this naman mula naman kay Sebastian ng Santiago City. Fiscal, ano ang pinakamabigat na parusa na maaaring ibigay pag napatunayan na may kasalanan ang mga miyembro? Although we know na wala pa ni isang napaparusahan because of hazing. Under the law, kung yung hazing resulted in death or rape or sodomy or mutilation, reclusion perpetua ang penalty. That means life imprisonment. Ito ay non-bailable? Or is it bailable? Pero po ang... Parang heinous crime yan, baka non-bailable na rin yan. Pero po, how come in Mr. Villa's case? The death of my son occurred before the passage of the anti-hazing law. Pero lumalabas po yata na mukhang sa takbo po ng mga kaso po ng hazing na marami na po yung kinamatay, mahigit sa 13 na po. Mukha po wala yata pupuntahan ng mga kaso. Recorded pa lang yun. Recorded, Hindi pa lang yung recorded. How about those are not marami pa rin kasong hindi recorded. So may mga nagtatanong po, mula po, marami po mga natanggap na katanungan po sa telepono, ilan nila po natin natanong, dahil wala na po tayong oras ng last week, na nagtatanong po kung talaga pong are we helpless against cases of hazing, wala na po talaga tayong magagawa, talaga po mabibitin na lang ba po baka ang kaso na kamukha po nangyari po sa Kileni Villa, kamukha sa baka mga mangyayari po, pinapangamba po natin na mangyayari po sa kaso po ni Mrs. Icasiano. Siguro si Fiscal, baka pwede bigyan nyo kami ng linaw ukol po dyan. Kung wala namang lilitaw na witnesses ang prosecutor, ang Fiscal, wala rin mangyayari, wala rin kami magagawa. Kaya ang importante, maging vigilant tayong lahat. Kung sino yung nakakaalam, kung sino dyan yung mga responsible, they should come out and be a good citizen and help us in the prosecution of the case. Kasi mahirap po sabihin niya, mukha na parang hindi ko ganun kadali. Sabihin niya doon sa mga fraternity members na talaga po talaga sinumpaan nilang tatakpan yung mga kasama nilang nagkasala ng pagpatay po sa kasama nila. Hindi naman yung... Talagang merong pagkataki po Talagang hindi naman yung ang my address was not to the fraternity members. Baka may mga nakakita naman, may other witnesses, di ba? During the hazing. Dodi, Ami, tinanong nyo kanina, ma-influensya ba yung kalaban ni Mrs. Icasiano? Alam mo, wag tayong titingin dun sa mga respondents na magiging respondents dito sa kaso. Ang ma-influensya dyan, yung mga brads
yung mga alumni. Kaya nga, alam mo, kung mapapansin niyo kanina pa ako, dinadala ko yung diskusyon doon sa alumni. Like, bakit ka ba sasali sa fraternity? Dahil yung mga alumni, mga brad, nakaposisyon sa gobyerno. Kaya sila talaga yung may moral suasion over the DUPs, over the brads, yung mga members ng fraternity ngayon, no? Kanya, dun dapat natin ituon lahat yung effort natin. Pag sinabi nung alumni na nakaupo sa gobyerno na lumitaw kayo, tumulong kayo sa prosecution, that will be it. Walang umenta, walang code of silence. Si Fiscal, may sasabihin sa'yo. Let us not lose faith naman in our criminal justice system. Pag mawala na tayo ng pag-asa lahat dyan, wala na mangyayari sa atin. Chaos na lang. Tama si Fiscal. Kaya naman ang exercise natin ito, talagang, sabi nga natin, katulad namin, there is nothing we can do to bring back the life of Lenny. What we are doing really is talagang dapat maging vigilant tayo. At mareremedyohan natin yan Maring matagal, maring we have so many blockades we have to overcome, but kinakailangan talagang pag tayo ay resolute, dedicated na mawala itong evil na ito, magagawa natin ang paraan niya. Paano ito, Chancellor? Kasi parang nabanggit nga natin earlier on, na parang wala tayong makakapigil sa mga fraternity members, lalo na pa ipasama doon sa mga fatal hazing, no? Naituro po yung makasangkot po, yung kasama po nila. Talaga po meron silang unwritten code of silence. Wala po ba kayo magagawa ang university officials para ma-ferret out po itong mga taong ito na ngayon po mukhang talagang nagtapago na po? Katulad sa kaso halimbawa ni Erickson Taisa, who's potentially a vital witness here. No? It is a question of coming out and save his education, or not coming out and, not testify at all, no? Not helping us in this case. Kasi in his, sa kaso ni Taisa, he's a neophyte. Even siya, neophyte, pwede siyang ma-expel. The only way na hindi siya ma-expel kung magte-testify siya in favor of the university against those who perpetuated this crime. Kaso sir, meron akong narinig, kung galing ako sa NBI, meron gusto mag-testify. Kaya lang, merong umaali-aligid sa kanyang red car. Pero naman, nakabantay na daw doon. Meron kaming witness protection program, we can cover him. Isinight na ho rin namin yun nung Tsaka isa pa, we have this program in the Department of Justice. Actually, we're encouraging Mrs. Corazon Taisa na kung pwede makikooperate nga sa amin. Pero siguro, medyo natatakot sila. Alright. Mga kaibigan, kung walang mag-cooperate sa atin, wala talaga. You're always blaming the government, but are we doing our part? Yes. Kaya nga yun ang pinapakiusap ko sana nga sa kanila, kung nakikinig man sila ngayon, sana naman makikooperate sila. Alright, magbabalik po ang Crossfire 9 makalipas ng ilang paalala. Tayo sa Crossfire 9, mga kaibigan. May tanong po tayo rito from Alvin of Sampaloc kay Chancellor Laguna. Ang tanong po, are you also a member of a fraternity, Chancellor? Yes, I am. Sa University of Illinois, Alpha Chi Sigma. What fraternity is this? It's a chemistry-based chemistry group. Nagdaan din po ba kayo sa hazing doon? Hindi physical hazing. It's more of a symbolic hazing. May questions ka? Yes, okay, maybe I can handle this. Reaction sa ipapasang bill ni Barbers na death penalty sa anti-hazing law. From Doris of Cainta Rizal. Sino kayo pwede yung reaction po ni Arcari? Reaction niyo po, Mrs. Secretary, ukol po sa panukala ni Senator Barbers na magpataw ng death penalty sa mga lumalabag sa anti-hazing law. Okay lang. Kung sila unang mapapatawan ng parusa, matutuwa talaga ako. Sino bang magulang hindi matutuwa doon? Wala naman ako. Well, yun na nga, magiging maybe additional deterrent. Pero kung ang nagpo-propose niyan members din ng mga fraternity, siguro ang una nilang dapat gawin ay convincein nila yung mga members ng fraternity nila na whether the hazing, the death resulting from hazing is punishable by death or not. Unang dapat nilang kumbinsihin, huwag na tayong magkaroon ng hazing. Yun ang sigurong unang dapat. From Michael Ballesteros po ng UP, if one joins and signs a form na kung may mangyari ay hindi daw liable ang magbubugbog siguro sa kanya. Ano po ba ito, Fiscal? Parang waiver yata ito siguro. Mas may waiver yan. Pag pinatay mo yung tao, di liable ka.
Maraming salamat sa napakarami pong nagpadala ng mga katanungan. Hindi po natin mauubos lahat. Meron tayong konting pwede babasahin ko ito. Kaabot lang sa akin. Read from Congressman Alvarez. Siguro babasahin ko ito. From Congressman Alvarez office, asahan nila, pinasasabi daw po ni Congressman Alvarez sa Mrs. Casiano, Ms. Atty. Villa, asahan nila na si Congressman Alvarez ang paninindigan ang kanyang pakikitulong, pakikikop sa karahasan at pakikiisa, laban sa karahasan at itataguyod ang katarungan para sa anak ni Mrs. Casiano. Alam ni Atty. Romy Villa ang aming damdamin. Isang buwan namin ginawa ng drama ang buhay ni dating yung panganak si Leni Villa para maging aral po ito sana sa kabataan at di na po maging maulit po ang trahedya sa Kongreso daw po. Inilalakad ni Congressman Alvarez ang total ban against hazing, yung orientation po ng initiator, public service activities. Yan po. Thank you, sir. Usahan ko po yun, sir. Okay. So, maraming salamat. Nangingiti na po ako. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpadala ng mga iba pang katanungan. Bong Blanco, Angono Rizal, Precious Gonzalez of Taguig, Rufino del Rosario of Pasig, Annie of Sampaloc, Jojit Bihino of Muntinlupa, Patrick of Marikina, Susan of Las Piñas, Aya of St. Bernadette's College, Miss Donata Datu of Baclaran, Parañaque, Chris from Malabon, and Mark B.A. of UP Diliman. Thank you so much for your questions and comments. Maraming ding salamat sa mga nagpadala po ng mga katanungan. Si Jojit ng Muntinlupa, si Kevin Arnaiz ng Villamor Air Base, si Mrs. Luan ng Marikina, si Maricaso ng Quezon City, si Ricky Francisco ng Rizal, si James Mutok ng Santa Mesa. Yan po mga kaibigan. So can we just get we'll finally run out of time mga kaibigan. So at this point we'd like to get brief parting statements from our special guest tonight. Siguro pwedeng umpisahan po ni Chancellor Laguna po ng University of the Philippines. Well, I suppose the best statement that I could give for tonight is I'd like to see Senator Congressman Alvarez push through with the efforts with his efforts regarding this case. Sana nga ay makatulong siya ng gusto para masolve itong kasong ito. We go to Mrs. Agarao. Yeah, I would like to appeal to the alumni of the Alpha Phi Beta fraternity. The ball game is in your court, no? Nasa inyong kamay po yung ikakalutas ng itong krimen na naganap. Kung gusto ninyong mamalayan yung fraternity, it's actually your choice. Kami ho rito, gusto ho namin ay hustisya lamang. Nasa sa inyo po na makipagtulungan sa amin at ilitaw ho. After all, we are not really after the fraternity. We have nothing against the fraternity. What we're after are the perpetrators of the crime. So sana ho, ilitaw ninyo ho, hindi naman ho buong fraternity yon. Ilitaw nyo lang. Ilabas nyo po at ituro sa amin. Yun lang gumawa ho ng karasan kay Alex. Assistant Chief Prosecutor of the Department of Justice, Luwalhati Buenafe. As prosecutor, it's our sworn duty to prosecute, investigate, and prosecute all violators of the law. Give us a complaint, give us witnesses, give us evidence, and we will do the rest for you. Mrs. Corazon Icasiano. Makikiusap po sana ako kay Mrs. Corazon Taisa, kay Erickson Taisa. Please, tulungan niyo naman kami magkaroon ng justice ang aking anak. Senator Barbers, I'm sorry. Siguro, hindi po ako galit sa inyo. Tulungan niyo lang po ako. Yun lang po. Attorney Romy Villa. Well, alam ko na marami nang namatay sa hazing bago pa mamatay ang anak ko si Leni. At alam naman natin na 13 pa ang namatay matapos mamatay si Leni at ang pinakahuli nga ay si Alex. Ngunit buo ang aking paniwala na darating ang araw na wala nang mamamatay sa hazing. Kaya nga, sabi lang ni Father Reyes ng UP, huwag naman tayo magpahinay-hinay. Dapat diyang araw na yan ay kumaari lang ay bukas ay nandito na. Thank you very much to our special guests tonight, mga kaibigan. For whatever it is worth, there is a law on hazing. It even prescribes life imprisonment for those who grossly violate it. Some legislators now want it amended to make killing by hazing a heinous crime, thereby upgrading punishment to death. Sakaling kamatayan na ang parusa, matigil po naman kaya ang hazing? There is reason to doubt, Dodi. In any event, public outcry against hazing has not been lacking, even as it comes like a tide to the shore. And the uproar noticeably lessens when the victims are not prominently placed. Thus, we remember one Joselito Hernandez of UP Baguio, who died in 1991 in the hands of his Cintilla Juris fraternity masters.
How we wish to remember the other victims as well. One source puts the count at 13. That is 13 deaths by hazing since the tragedy that was Lenny Villa, who died while being initiated into the Aquilas Legis fraternity of the Ateneo de Manila University. There's obviously something much more serious to examine than the law itself. Something in our culture, or at least in the subculture of fraternities and macho institutions, as the military and police, that equates brotherhood and camaraderie with the highest threshold of pain. But how to treat a neophyte a brother or a lower class man a buddy when after the neophyte or lower class man withstands the most barbaric of beatings, he dies? One report says that Icasiano as well as Hernandez and the rest of the hazing fatalities had already passed the deadly initiation rites. Tapos na po silang bugbugin when they finally gave in, first losing consciousness and then losing life. Sa ngalan po ni Hexalon Arbres at lahat ng kasama namin dito po sa Crossfire 9. Ako po si Ami Godinez. Ako naman po si Dodi Lacuna. Nagpapasalamat po sa inyong lahat sa walang sawa niyong pagtaguyod po sa programa. Magandang gabi po sa inyong lahat.